Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi na malaya ni Courtney nang iwan siya ni Sol sa silid. Nanatili siya nakapikit at hindi naging aware sa pagpasok ng malamig na hangin sa bintanang iniwan ni Sol na nakabukas dahil sa pagmamadali. Sa gitna ng kanyang panginginig ay naamoy niya ang halimuyak ng sariwang mga bulaklak. Pagkatapos ay narinig niya ang malambing na tinig na tumatawag sa kanya. Animo inaawit niyo ang kanyang pangalan. Courtney. Biglang nawalang pananakit ng katawan niya. Tila may kung anong mahika na nangyari at nawala ang lahat ng sakit na iniinda niya. Nagdedeliryo na yata siya, pero nagkusang bumangon ang kanyang katawan at nagtungo sa bintana. Noon niya naisip na may ibang kapangyarihang gumagawa niyon sa kanya. Courtney, isinasayaw ng hangin ang mga kortina pero hindi niya iyon alintana. Kailangan niya magtungo sa bintana. Paglapit niya, ay alam na ng kanyang mga mata kung saan hahanapin ang pinanggagalingan ng malamusikang tinig na humihikayat sa kanya. Nakatayo sa gitna ng tulay ang lalaki nakita niya sa maisan. Malayo ito mula sa kanya pero nararamdaman niya ang mainit na titig nito na tila tumatago sa katauhan niya. Hindi niya magawang ialis ang tingin dito. Courtney, tumalikod siya mula sa bintana. Walang sapin ang mga paa niya. Nang taluntunin niya ang daan palabas ng silid. Alam niyang mali iyon. Hindi dapat niya puntahan ang lalaki. Hindi dapat siya lumabas ng silid. Humawak siya sa poste ng kama at pinigilan ang sariling humakbang. Pero dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak niya sa poste ng kama at hindi niya makontra ang musika na gaanyaya sa kanya patungo sa lalaki. Courtney, napaiyak siya pero hindi niya mapigil ang kanyang katawan. Bumitiw siya sa poste ng pinto. Pagbukas niya niyon, ay nakita niya nakabuligtas sa sahig si Susan. Napahikbi siya. Tumingin siya sa direksyon ng hagdan bago muling humikbi. Sol, usal niya sa pangalan ng kasintahan na animo ay isa iyong dasal. Umiling siya ng umiling pero wala siya magawa. Hinakbangan niya si Susan at nagsimula maglakad patungo sa hagdan. Ano ka ba, friendship? Sabi ni Miss Nikki Harper. Naramdaman pa niya nang sikuhin siya nito. Sinasabi ko na sa iyo na ako ang una nakakita sa kanya. Pagbigyan mo na ako. Napatingin siya dito. Kung may napapansin man ito sa medyo matigas na kalamnan niya, kahit minsan ay hindi ito nagkomento tungkol doon. Dahil patuloy pa rin itong sumasama sa paglabas-labas nila. Naisip niya na wala siguro itong kamali-malay kung ano siya. O kung mayroon man ay hindi na lang ito nagsasalita. Isa siya sa mga niiwan sa archaeological site at ngayon ay nakalipat na sa visitor's quarter ng mansyon ng Bagon. Natuwa siya dahil ibig sabihin niyon ay mas madalas na sila magkakasama kapag wala nang kailangan si Sol sa kanya. Lately ay hindi rin siya gaano napapansin ni Sol. Abala kasi ang bruho sa nobya nito at sa kaguluhan nangyayari mula na matagpuan ang mga mummy na iyon sa kuweba. Sa opinyon niya, dapat ipasubugin na lang ng dinamita ang yungib at hayaang lamunin ulit ng lupa para tuluyan na magsara iyon at habang buhay nang walang makapasok doon. Pero dahil alam niya na kahit siya ay may kakayahang gumawa ng lagusan makapasok lang doon kung gugustuhin niya, wala na ring punto para ilibing ulit ang lugar. Kaya timing na timing ang dating ni Misty sa buhay niya. Halos 1 linggo pa lang sila magkasama pero natagpuan niya rito ang kaibigan na gusto niya makasama sa mahabang panahon. Hindi siya naghahanap ng espesyal na karelasyon. Isang kaibigan lang ang nais niya. Totoo magkaibigan sila ni Sol, pero may mga pangangailangan siya na hindi nito maintindihan dahil hard-boiled egg nga ito at siya naman ay malasado. Kahit kabilang si Misty sa matatalino at professional sa mundo, ay malungkot si Misty. Nagkasundo agad sila pagkatapos ng inisyal na pagtatarayan nila noon dahil sa lalaking pinag-aagawan nila minsan. O siya, bakla. Tutal, ikaw naman ang una nakakita. Sa'yo na siya. Pagbibigyan kita. I'm sure
May iba pa akong magugustuhan sa mga susunod na model. Marami raw silang bagong pasok. Sabi na lamang niya. Mismo, high five tayo? Nag-high five nga sila at saka naghagik-hikan. Umiinom pa siya ng beer nang may naramdaman siya ng kakaiba makapangyarihan at nakatatakot ang pwersang iyon. Napalingon siya sa direksyong itinuturo sa kanya ng kanyang kutob. Napako ang tingin niya sa isang napakagandang babae na kasimputi ng buwan at napakasosyal tignan sa suot na little red dress. Kung tutuusin, alangang-alangan ang damit nito sa maliit na bar na kinaroroonan nila. Higit pa roon, tila hindi ito interesado sa paligid nito kahit halos lahat ay nakatingin dito. Mahinahanap ang babae. Careless na ito sa paghahanap nito sa kung ano o kung sino. Dahil hindi siya sigurado kung mararamdaman siya nito gaya na nararamdaman niya rito. Tumayo siya bigla at nagpaalam kay Misty. Dumiretso siya sa bar kung saan maraming bading at nakatayo at naghihiyawan. Umorder siya ng isang beer bago muling hinanap ang babae. Muntik na niya mabitawan ang kanyang beer mug na makita niya nakatabi na ang babae kay Misty. Nagmamadali siya lumakad pabalik sa mesa nila pero hindi pa siya nakakailang hakbang ay tumayo na si Misty at lumabas ng bar kasama ang babae. Hindi siya maaari magkamali. Kailahin niya ang babae pero hindi tulad niya. Isa itong purong vampira at si Misty ang pakay nito sa lugar na iyon. Hindi siya nagsayang ng panahon. Sinundan niya ang dalawa. Mabilis ang takbo ni Solomon. Ang totoo ay alumpihit na siya dahil hindi pa siya nakakalayo ng mansyon kanina. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kaba. Pero iyon marahil ay ang hindi maipaliwanag na bilis ng pintig ng puso niya at tila bumabaliktad na sikmura dahil sa isipin may nangyayaring hindi maganda kay Courtney. Lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo nang bigla niyang marinig sa hangin ang tinig ng dalaga. Solomon, saglit siyang napahinto. Lalo siyang kinabahan. Hindi siya maaring magkamali. Si Courtney iyon. Parang umiiyak ito. Humihingi ng saklolo. Tinalo niya ang pinakamataas na talon sa tanang buhay niya. Walang humadlang kay Courtney nang tuluyin na siya makalabas ng mansyon. Nararamdaman niya na habang lumalapit siya sa lalaki ay tuluyan na natatalo nito ang kanyang mga depensa. Nasasabik na siyang malapitan ito, gaya noon nangyari sa taniman ng mais. Hindi niya alam kung paano niya nilalabanan ang kapangyarihan nito. Nanatili lang ito nakatayo sa tulay, siguradong sigurado sa sarili nito na hindi na nito kailangan pang lumapit dahil hindi niya kailangan labanan ang kapangyarihan nito. Nahihiya siya sa kanyang sarili. Kung mahal niya si Sol, hindi dapat siya makaramdam na tila uhaw na uhaw siya sa pag-ibig ng lalaki. Pumikit siya ng mariin, pilit na nilalabanan ang kapangyarihan ng lalaki. Courtney, lalo niyang idiniin ang pagkakapikit at inisip niya si Sol. Solomon, naalala niya ang mukha nito, gayon din ang ngiti, yakap at halik nito. Napahinto siya ng isang hakban. Solomon, sumikdo ang puso niya habang lumilinaw ang mukha nito sa imahinasyon niya hanggang sa tuluyan na siyang huminto sa paghakbang. Nagawa niyang pigilan ang sarili sa pagtingin sa lalaki sa tulay. Courtney, inuutusan na siya ng tinig na iyon. Pumikit siya ng mariin at kumapit sa imahe ni Solomon. Lumalaban ang kanyang katawan dahil nais niyang magtungo sa lalaki pero ang isip at puso niya ay sumasalungat doon. Solomon, malakas na tawag niya. Paulit-ulit niyang tinawag ito hanggang sa maramdaman niya ang nagbabagang mga matang iyon sa kanyang katawan. Pero lalabanan niya iyon hanggang kaya niya at hanggang sa bumalik si Sol para sa kanya. Naramdaman niya nang hilahin ng lalaki ang katawan niya palapit dito. Hindi, ayoko. Humalakhak ang lalaki sa kanyang isipan. Hindi, tumulo ang mga luha niya habang unti-unti nabubura sa isip niya si Sol. Akin ka, Courtney. Akin ka. Humikbi siya sa pagtanggi sa sinabi ng lalaki. Naramdaman niya humakbang ulit ang kanyang mga paa patungo rito. Tumutulo pa rin ang kanyang mga luha habang pinipilit niyang ibalik si Sol sa kanyang isip. Kailangan niya ang tapang na naramdaman niya kanina, pero muli ay humakbang pa siya ng isa palapit sa tulay. Nagmamadaling sinundan ni Harper ng tingin si Misty at ang babaeng iyon bago siya nagtungo sa pinto. Ilang minuto na naunahang lumabas kasama si Misty. Paglabas niya, wala na ang dalawa. Humihingal na tumitingin-tingin siya sa lahat ng panig ng kalsada. Naamoy pa niya ang babae at mabilis sa sinundan niya iyon.
Nagmadali siya sa pagtunton dito. Hindi pa siya nakakaharap ng tunay na vampira o kahit man lang ng isang tulad niya, kaya abot-abot ka ba niya? Pero hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyari kay Misty nang wala man lang siya nagawa. Inalabas niya ang maliit na canister ng hairspray na palaging ipinapadala sa kanya ni Solomon mula na magkagulo sa site. Ganoon din ang lighter niya. Nanginginig ang mga kamay niya. Kinaparin niya sa bulsa niya ang kanyang lanseta. Inilagay niya iyon sa kanyang baywang bago ipinagpatuloy ang pag-trace sa amoy ni Misty at ng babaeng iyon. Sa isang maliit na eskinita siya nakarating. Nakita niya inihihiga na ng babae si Misty sa semento habang nakahabol ang nakabukang bibig nito. "Wag!" Malakas na tili niya. Sabay talon ng mataas. Nanginginig na sinimula niya isprayan ang babae ng canister na nasa tapat ng lighter. Tumili at mabilis sa binitawan ng babae si Misty. Halata na bigla ito sa ginawa niya. Umatras ito. Hindi pa rin niya tinitigilan ang pagbubuga ng apoy rito. Nakarating sa dulo ng eskinita ang babae. Akmang susugurin siya nito nang bitiwan niya ang canister. Sabay hugot sa kanyang lanseta at buong lakas sa sinaksak ang babae sa leeg ng pasugod. Umatras ito, tulala at gulat na nakatingin sa kanya. Nakahawak ito sa lalamunan nito. Nakita niyang may tumulong dugo roon, pero hindi niya inaasahan na bubulwak iyon sa liit ng ipinansaksak niya roon. "Papatayin kitang bruha ka. Umalis ka dito. Kung hindi, tutuluyan na kita," matapang na sabi niya. Pagkasabi niyon ay umurong na siya. Nang matapakan niya ang canister, ay nagmamadaling dinampot niya iyon at iniumang sa babae. Pero wala na ito. Muling humakbang si Courtney. May kumawalang ingay mula sa kanyang lalamunan, bunsod ng matinding paghihirap sa ginagawang pakikipaglaban sa nais mangyari ng lalaki sa tulay. Ayaw niyang basta-basta na lang sumuko. Nangako siya kay Sol na hindi niya ito iiwan. Subalit sobrang lakas ng kapangyarihan ng lalaki, lalo na ngayong malapit na siya sa tulay. Patuloy pa rin sa pagtulo ang mga luha niya. Solomon, iyon ang huli niya naisip bago tuluyan na silaw ng kung anong liwanag ang kanyang isip at wala na siyang maisip na iba. Alam niya naglalakad siya patungo sa lalaki pero hindi na niya iyong malabanan. Isang hakbang pa at naramdaman na niyang tumupi ng kusa ang kanyang mga tuhod. Bumagsak na siya sa lupa. Naramdaman niyang iniwan siya ng malakas na pwersa nagpapalapit sa kanya sa lalaki. Bumalik ang init sa katawan niya. Nanginig din siya, dala ng lamig na biglang sumalubong sa kanya. Pagkatapos ay narinig niya ang tinig ni Sol. "Bitawan mo siya." Tuluyan ng sumuko ang kanyang katawan. Natatanaw na ni Solomon ang mansyon. Mula sa pagtalo niya ay naulinigan niya ang nagsusumamong pagtawag ni Courtney sa kanya sa hirap na tinig. Lalo siya nagmadali. Kung nakakalipad lamang sana siya, ay mas madali niya madadaluhan ito. Nakita niya ang lalaki nakatayo sa tulay. Lumingon ito, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga paa sa lupa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. "Bitawan mo siya," sigaw niya. Humalakhak ang lalaki bago siya pinanlisikan ng mga mata. Walang epektong ginawa nito sa kanya at napagtanto marahil nito iyon kaya natigilan ito. Dahan-dahan siya naglakad palapit dito. "Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na akin siya?" "Akin siya. Aangkin ko siya," sagot ng lalaki. "Handa ako makipagpatayan para lang sa kanya." "Huwag kang mag-alala. Pagbibigyan kong hiling mo," ngumisi ito. Sabay kumpas ng kamay. Hinintay niyang may maramdaman siyang kung ano. But there was none. Inulit na lalaking ginawa nito pero wala pa rin nangyari. Galit at tinitigan siya nito. Narinig niya ang mga tumatakbong yabag na bumagal bago tuluyang huminto sa likuran niya. "Wala kang kapangyarihan dito, estranghero. Wala kang pahintulot na pumasok dito," umungol ang lalaki. Nanilisik pa rin ang mga mata. "Hindi mo kami malalabanan dito dahil wala kang kapangyarihan dito. Kailanman ay hindi ka namin tanggap dito. Kukunin ko siya." Hindi na napigilan ni Sol ang sarili. Umangil siya at naglabasan ng kanyang mga pangil. Nalingkit ng husto ang mga mata niya. Pagkatapos ay inatake niya ang lalaki. Sumunod sa kanya sina Badong at Samuel. Nakaramdam siya ng iritasyon sa ginawa ng dalawa. Laban niya iyon, kaya sila lang ng lalaki ang dapat magtuos. Pero bago pa niya marating ang lalaki, mabilis na nakatalo na ito at biglang naglaho sa ere. Napatingala sila at pilit na inaninag ang anino nito. Pero tila tinanga ito ng malakas na hangin. Hindi na nila ito natagpuan.
Nasaan siya, Tiyo? Wala na siya, Sol. Si Courtney, itinuro ni Tiyo Anselmo ang nakahandusay na dalaga. Nagmamadaling nilapitan niya si Courtney at maingat na kinarga ito. Nag-aapoy ang katawan nito na biglang nanginig ng marahil ay maramdaman ang malamig na kamay niya. Ipinasok niya ito sa bahay at ibinalik sa silid nito. Nakita niya sa loob si Susan na nakaupo pa sa sahig at sapo ang ulo. Nasa tabi nito si Romeo na basang-basa ng tumampong tubig mula sa hawak nitong maliit na palanggana. Nilampasan niya ang dalawa at saka maingat ibinaba si Courtney sa kama. Kinumutan niya ito. Iniaabot ko ang palanggana kay Romeo nang biglang mamigat ang mga mata namin, Sol. Bigla kami nakatulog sa mismong kinatatayuan namin, paliwanag ni Susan. At sa dami ng bantay sa mansyon at sa visitors' quarters, wala ni isa mang tao sa labas kanina. Nakatulog lahat. Kahit kami ni Susan ay hindi nakaligtas sa kapangyarihang iyon, sabi ni Romeo. Napaisip siya, bakit lahat inaapektuhan ng kapangyarihang iyon maliban sa kanilang tatlong magkakapatid at sa tiyuhin nila. Lumabas na ng silid ang mag-asawa. Pagkatapos ay dumating na ang tiyuhin nila. Pinatawag ko na si Susan ng doktor. Mas mabuting matignan si Courtney. Bukas ng umaga, kailangang ipagbigay alam kay Emerson ang nangyari. Sigurado nagkakagulo na naman sila ngayon sa site dahil sa itsura ng yungib dahil sa pakikipaglaban ni Samuel doon. Bakit pati sina Susan at Romeo ay na-hypnotize, Tiyo? Hindi sila ang Panginoon ng tahanang ito. Ako at kayo magkakapatid lang ang pwede tumanggap o tumanggi sa lalaking iyon. Si Courtney isang besita at sina Susan at Romeo ay mga tagisilbi lamang. Hindi niya patatahimikin si Courtney. Iyon din ang naiisip ko kung pagbabasehan ang mga sinabi ni Samuel. Kailangan ko siyang ilayo rito at dalhin sa isang lugar na tiyak kong ligtas. May puntong suwestyon mo, Solomon. Mahina ang katawan ni Courtney dahil halos maubos ang kanyang lakas sa pipipilit na labanan ang lalaking iyon. Kailangan niya magpalakas. Ilalayo ko siya rito. May pakiramdam ako na hindi si Courtney ang unang paki dito na lalaking iyon. Hindi iyon aalis dito at alam ko na higit niyang bibigyan ng oras ang unang ipinunta niya rito bago niya muling hanapin si Courtney. Aalis kayo? Kapag bumuti ng kaunting kalagayan niya, ay aalis kami. Lumapit si Susan na may dalang panibagong palanggana na maligamgam na tubig para ipampunas kay Courtney. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya pumayag na iwan kahit isang saglit ang dalaga. Hindi siya umalis sa tabi nito habang pinupunasan ito ni Susan. Dumating at umalis ang tinawag na doktor na titingin dito pero nanatili siyang naroroon. Lumingali nga si Harper sa paligid. Wala siyang nararamdamang presensya ng babaeng vampira. Saka pala nagmamadaling nilapitan niya si Misty na nakaupo na ng mga sandaling iyon. Ano iyon? Tanong nito. Wala yun. Nakagat ka ba niya? Naalala kong sinisikap niya kagatin ang leeg ko. Napahawak ito sa leeg niya. Nang tignan niya ay wala namang marka. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Tumayo siya at inilahad ang kamay dito. No. Nagpumilit itong tumayo mag-isa kahit nanginginig pa rin ito. Ang mabuti pa'y bumalik na tayo sa hasyenda. Ani niyang palingalinga pa rin sa eskinita sa takot na bumalik ang babaeng vampira at atakihin na naman sila. Tumango si Misty. Naglakad ito kasabay niya pero napansin niyang dumistansya ito sa kanya. Nang makabalik sila sa mataong kalsada ay huminto ito at tinignan siya. Vampira ka ba? Ano? Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Yung totoo bakla, nakapamayawang na sabi nito. Vampira ka ba? Hindi ito pinag-uusapan sa gitna ng kalsada, bruha. Mas mabuti na rito, matao, kaysa sa lugar na tayong dalawa lang. Gagang to, napataas na naman ang isang kilay niya. Hoy, baklang negra, kung vampira ako, pinagnasaan ko na sana iyang leeg mo. Hindi ka na sana umabot ng 1 linggo. Hindi ito umimik. Pero halata nag-iisip pa rin ito. Kahit na, umamin ka na sa akin. Doon tayo sa loob ng bar para walang gaano makarinig sa pag-uusap natin. Hinawakan niya ito at kahit anong pilit nito makakawala ay hindi niya ito binitawan. Bumalik sila sa gay bar na pinanggalingan nila. Naghahanap ulit sila ng upuan at nang makakita ay umorder ng pagkain. Saka siya nagpaliwanag dito. Hindi na sila nakapag-take home na lalaki ng gabing iyon sa haba ng pagiging pag-uusap nila.
Talagang ipinag-aadya pa rin si Courtney dahil dumating si Solomon sa oras. Hindi nadala ni Pasiano ang dalaga. Pero hanggang kailan mababantay ni Solomon si Courtney? Hindi lahat ng oras ay nasa tabi ni Courtney ang kasintahan. Samantalang desidito talagang kuhanin ni Pasiano ang dalaga, kaya babalik-balikan pa rin niya si Courtney para gawing kasintahan. Heto pang masaklap, si Misty mga kafelisidad. Kamuntik na ding sipsipin ang dugo ng isang babaeng vampira at mabuti na lang to the rescue si Harper at nailigtas naman ni Harper si Misty. Yun nga lang, nagtatanong na ang baklang si Misty tungkol sa pagkatao ni Harper. Mga kafelisidad, umamin kaya si Harper sa kanyang newfound friend sa katauhan ni Misty? Kaya naman, abangan!